Magandang araw for today's video. Eto nga, napunta ako ng wet market para mamili ng aming mga ulam at bumili rin ako ng konting pangtinda dahil ubos na rin yung aking fishball. Ayan, so ito na nga yung aking mga pinamili. Pero bago yan, pagpasensyahan nyo muna ang aking boses kasi nga ako ay hindi pa rin maganda yung pakiramdam ko at inuubo. Kaya eto ngayon, ako ay sinubukan ko nga ipa-voice over ito sa pamangkin ko pero puro ayan lang ang narinig ko. At ito na nga ang aking napamili. Bumili lang ako ng ilang pirasong itlog at yung daing na tuyo, pang almusal na maingay din pala si Ethan dito. At ayan na rin yung aking mga pinamiling gulay na pangsahog ko para sa lulutuin kong ulam na nilaga. Konti lang naman din binili kong gulay dahil apakamamahal at bumili rin ako ng kalahating saging lang din at yung cornstarch na at harina na kailangan ko rin sa mga pang-araw-araw kong niluluto. Konti nga lang yung binili kong gulay dahil yung gagamitin ko lang for today na pagluluto at sa pangsahog sa ulam namin. And then bumili lang ako ng sitaw na gagawin kong adobo pang partner naman sa pritong galunggong. Dahil ang ganda nga nung nabili ko nga galunggong, kaya lang medyo expensive nga din dahil yun na nga talaga ang katotohanan guys, no, ang ating mga bilihin ngayon. Sobra na talaga nga kamamahal, ayan, at sana all mahal, char. Ayan nga, hindi, totoo talaga naman, napakagiginto na talaga ng mga bilihin for today's video. At kaya lang, dahil sa every 2 days naman akong namimili, so doon na lang din ako bibili ng mga gulay. Hindi na nga ako nag-stock dati kasi nagtitinda rin kami ng gulay guys, hindi na rin namin afford na magtinda pa ng gulay dahil kung dati medyo mura-mura pa, tapos may bumibili sa amin, ang sasabihin, ang mahal, o diba, mas lalo na ngayon. So konti lang naman kami magganansya, hanggang siguro hindi kami tumataas sa 5 piso, pero syempre ang mga tao ganun talaga, pagka hindi nila na-experience mamili, hindi nila malalaman kung magkano na talaga yung presyo ng mga bilihin. At ayan na nga, bumili ako ng ulam ng aking mga alaga or ng aming mga alaga, like aso and pusa, dahil napakahirap kapag wala nga silang ulam at ang usual na gusto nilang inuulam is yung isda. Nung nakaraan medyo nakalibre ako nung nag-cater ako, nakalibre ako dahil nakadala kami ng mga pagkaing aso. Medyo nakakamenos nga kami pagka may pasok ako no sa catering services. Oy, buo talaga. Oo, kasi nakakapagdala, may time kasi nakakapagdala ako ng yung mga pagkain ng aso. Pero grabe yung last na dala ko guys, as in talagang laman ng lechon. Hindi ko alam doon sa mga tao na kumukuha sila ng pagkain na hindi naman nila kayang ubusin, na sayang lang naman talaga. Or dapat inuwi na lang nila kung di nila kaya. So, ano naman na iuwi yun? I mean, free naman yun. Dahil sila naman ang kakain nun at sila naman din ang gumalaw nun. So, pwede nilang ibalot. Sayang kasi na kung itatapon nila, kukuha sila tapos sabi hindi naman pala nila kayang kainin or ubusin. Okay, sayang lang. Nanghinayang lang ako doon kasi, pero okay lang kasi mga aso ko is nag-enjoy din, tsaka yung mga pusa namin. At ayun na nga, nakabili ako ng noodles at yung gagawin kong cheese para sa cheese stick, tapos bumili rin ako ng Alaska drink, and ayan nga, nagsasali lang ako ng aking harina at cornstarch na talaga namang lagi rin namin ginagamit yan everyday. Yun lang nga, ang nabili ko lang just is yung pack. Dahil hindi na ako doon nakabili doon sa binibilihan namin nung kilo-kilo. Actually nakalimutan ko talagang bilhin niya, kaya nung nakakita ko ng may nakapack, ayun, bumili na rin ako, kaya ayan lang ang nabili ko. Pagdating ko nga galing palengke, ay sinalang ko agad yung itlog pugo. Ayun, nilaga ko na nga siya. Pagkatapos yun, isinunod ko naman yung sinaing namin. At pagkatapos ng sinaing namin, yung ulam ng aso at pusa. At pagkatapos yun, yung ulam na namin, yung pinakahuli kong niluto. Ayan. So ganun, habang inaayos ko lahat yan, yung hugasan ko, yung mga pinamili ko, pinagsasaling ko, nilagay ko sa rep, ay umaandar na rin yung aming kalandyan. Ayan, pasensya na kayo kung bulol ako. Bulol. Uulitin ko nga po, pasensya na po kayo sa aking boses at nabubulol-bulol pa nga ako dahil nga po ako ay paos dahil sa aking ubo at sipon. Ayun, medyo okay na ngayon pakiramdam ko dahil medyo kahapon ay mainit yung loob ng katawan ko. So, ngayon, ano na lang, paos at sipon. Yung ubo, medyo inuubo pa rin ako. And yun lang guys, thank you for watching. See you on my next one. Have a nice day and God bless. Enjoy cooking and eating.